Pagkaalis ni Yushishi, biglang nag-announce ang system. Ang loyalty ni Yushishi sa kanyang master ay tumaas ng 5, ngayon ay nasa 75 points na. Nagulat si Yang Chen. Ang bilis naman nun. Isang phone lang yun ah. Hindi ko inasahan na ganito kalakas ang epekto ng iPhone sa mga babae. Para talaga itong mahika. Habang natutuwa siya sa sarili, biglang may lumabas na notification sa kanyang cellphone. Nakakuha ka ng isang masamang review. Sinasabi sa mensahe, napakasamang driver. Naiwan ko ang phone ko sa sasakyan niya, pero ayaw niya itong isauli. Sa halip, tinakot pa akong dadalhin ito sa pulis. Isa siyang walang kwentang driver. Sana balang araw, mamatay siya ng miserable. I hate him. Napuno ng galit si Yang Chen. Lintik na batang to. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Patawag tayo kay Lawyer Zhang Xiang. Isasampa ko siya ng kaso hanggang mawalan siya ng pambayad. Tingnan natin kung hindi siya matuto. Habang galit pa rin si Yang Chen, muling nagparamdam ang system sa matamis na boses nito. Congratulations Master, sa pagtanggap ng isang masamang review. Bilang gantimpala, maaari kang pumili sa 30% ng shares ng Jinhai Golf Resort o 30% ng shares ng Jinying Golf Resort. Master, pumili ka na. Nagliwanag ang mata ni Yang Chen. System, pwede bang pareho na lang? Bakit kailangan ko pang pumili? Napatawa ang system. Master, masyado kang sakam. Hindi pwede ang dalawa, pero, depende sa swerte mo. Kapag nakatanggap ka pa ng formal complaint mula kay Linlong, maa-activate ang special reward, at ibibigay namin pareho. Lalong na-excite si Yang Chen. Aba, edi hintayin ko na lang. Linlong, bilasan mo at magreklamo ka ulit. Sakto naman na dumating na rin si Yushishi dala ang pagkain, agad siyang napatanong dahil ang kanyang boss ay nagkaroon na naman ng reklamo mula sa iba. Napatawa si Yang Chen. Wala yun. Sanay na ako. Maghanda ka na bukas. Dadalhin kita sa golf course. Natuwa si Yushishi. Talaga po, Mr. Yang. Ang bait niyo. Ang dami ko pong natutunan sa inyo. Ngumiti si Yang Chen. Walang anuman. Ikaw rin naman, masipag at tapat. Cheers tayo. Nakipag-cheers na si Yushishi at nagpatuloy na ang kanilang pagkain. Kinabukasan, nagtungo na sina Yang Chen at Yushishi sa golf course. Galing niyo po, Mr. Lee. Sigaw ng isang lalaki. Parang pwede na kayong sumali sa international tournament. Ani pa ng isang lalaki. Napangiti si Mr. Lee at tumugon. 10 years ko na itong ginagawa. Kada taon, higit 1,000,000 ang ginagastos ko sa golf. Practice lang talaga ang susi. Sinamantala ng isang tao ang pagkakataon para makisipsip. Grabe, President Lee. Kung ako yan, magtitipid ako ng 5 taon para lang makasabay sa 1 taon ng gastos mo. Sa kabilang banda, sinabi ni Yushishi kay Yang Chen. Sir, magpapalit lang ako. Mauna ka nang mag-practice. Tumango si Yang Chen. Sige, parang may live show na mangyayari dito. Kumuha ng golf club si Yang Chen at sumubok. Isang malakas na hampas ang kanyang ginawa, masayang-masaya siya sa paglalaro. Pagkatapos noon, agad niyang hinanap ang bola kung saan ito nagtungo, pero paglingon niya, anden pa rin ang bola sa kanyang pwesto, hindi man lang nagalaw. Pinunasan na lang ni Yang Chen ang kanyang mukha sa kahihiyan dahil hindi man lang niya nagawang tamaan ito. Sa oras na yun, nilapitan siya ni Mr. Lee at nagtanong, Bata, ngayon ka lang ba nag-golf? Opo, first time ko po, sagot ni Yang Chen. Sige lang, normal yan. Kailangan lang ng gabay at practice, ani ni Mr. Lee. Ngumiti si Yang Chen. Naglalaro lang naman po ako kapag libre. Ride-hailing driver kasi ako, wala masyadong oras. Nagulat si Mr. Lee. Ha, driver ka? Diretso siyang sinagot ni Yang Chen. Opo, isa po akong driver ng car hailing, dahil may oras ako, sinubukan ko na lang muna maglaro ng golf. Hindi pa doon natapos si Mr. Lee, tinanong niya ulit si Yang Chen, bakit ka pa nagbo-golf? Mag-ipon ka na lang para sa kasal. May asawa ka na ba?
Umiling si Yang Chen, ganun na nga po, pero wala pa akong asawa, andito lang ako para magsaya. Sa oras na din yun, dumating na si Yu Shishi na nakasexy na golf outfit. Nahihiyang tinawag si Yang Chen. Sir, okay na po ako. Bagay ba sa golf tong suot ko? Napangiti si Yang Chen at agad nilapitan si Yu Shishi. Bagay na bagay. Tara, subukan natin. Agad na sumang-ayon si Yu Shishi. Habang pinagmamasdan sila, hindi makapaniwala si Mr. Lee. Paano nagkaroon ng ganitong kagandang girlfriend ang isang ride-hailing driver? Biglang tumunog ang cellphone ni Yang Chen mula sa kanyang bulsa. Agad sinagot ni Yang Chen ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng isang babae. Mr. Yang, may reklamo po ang isang pasahero laban sa inyo. Ayon sa patakaran, kailangan po naming i-verify ito. Kung hindi totoo ang review, pwede naming burahin. Sinabi rin niya na kung hindi ka raw magsusorry, bibigyan ka niya ng isa pang masamang review, dagdag pa nito. Ngumiti si Yang Chen at agad sumagot. Perfect. Wag na niyong burahin. Kailangan ko yan sa isang bagay. Napatawa ang babae sa linya. Sige po, Mr. Yang. Naiintindihan ko na. Balik na po kayo sa trabaho ninyo. Mananatili po ang bad review gaya ng hiling ninyo. Pagkababa ng tawag, natuwa si Yang Chen. Salamat Lin Long, hindi mo talaga ako binaygo. Nagparamdam na naman ang system. Congratulations, Master. Masayang sabi ng system. Dahil sa natanggap mong reklamo, na-trigger mo ang critical hit reward ng system. Bilang gantimpala, makakatanggap ka ng 30% na bahagi sa Jinhai Golf Resort at 30% na bahagi sa Jining Golf Resort. Ipapadala agad ang mga dokumento ng paglipat ng shares sa iyong tirahan. Pakiabangan na lang, Master. Sinabi niya agad kay Yu Shishi. Yu Shishi, may importanteng dokumento na darating sa bahay. Pauwiin na kita. Ikaw na bahala doon. Okay po, Mr. Yang. Masiglang sagot ni Yu Shishi. Sa kabilang bahagi ng golf course, isang cute na babaeng maikli ang buhok ang dumating. Si Fang Yingqi. Nang makita si Yang Chen, bigla siyang napatili. Yang Chen, ikaw, anong ginagawa mo rito? Oy, ikaw pala, ang galing naman ng timing mo. Tara, subukan nating maglaro ng ilang rounds. Ani ni Fang Yingqi. Agad na humawak ng golf club si Yang Chen at umastang parang propesyonal habang pumalo. Nang makita ito ni Fang Yingqi, tinakpo niya ang kanyang bibig at bahagyang natawa. Mukha namang marunong ka, pero halatang hindi ka sanay. Siguro dahil independent ka sa buhay at araw-araw kang nagmamaneho, kaya wala ka ng oras maglaro. Medyo nahiya at naalangan si Yang Chen sa narinig, kaya sumagot siya. Tama ka. Unahin ko muna ang makakain bago ang mga luho. Tumango si Fang Yingqi, baliw sa kanya. Tama, hayaan mong turuan kita. Bigla siyang lumapit kay Yang Chen, hinawakan ang kamay nito at idinikit ang kanyang katawan sa kanya. Parang isang seryosong guro, tinuruan siya habang nakadikit ang katawan nito. Ganito ang paghawak, tapos ikalat mo ng konti ang mga paa. Ayan, ganyan ka pogi. Subukan mong itira. Sa sobrang lapit at damang-dama ni Yang Chen ang malambot nitong dibdib, pinawisan siya sa nerbiyos. Sinunod niya ng nahihiya ang bawat utos nito. Makaraan ang halos isang oras ng ensayo, natapos din silang maglaro. Habang naglalakad, lumingon si Fang Yingqi kay Yang Chen at nagtanong. Anong gusto mong kainin? Ako ang taya, sabayan mo na rin ng kwentuhan. Nang marinig ito, natuwa si Yang Chen. Miss Fang, mukhang ang saya mo ngayon. May espesyal ba? Ngumiti ito at agad na umamin. Ang talino mo talaga. Oo, may sasabihin sana ako. 24 na ako ngayon. Bago pa ako tumungtong ng 30, gusto kong libutin ang mundo. Pero ayoko ng komplikasyon. Kaya lang, pinipilit ako ng pamilya ko sa blind date bukas. Sa lahat ng kaibigan ko, ikaw ang pinaka-outstanding. Pwede mo bang pagkunwaring boyfriend kita para lang umayaw siya?
Inakala ni Fang Yingqi na agad papayag si Yang Chen, pero laking gulat niya nang biglang magbago ng tono ang lalaki. Umiling ito at malamig na sumagot. Pasensya na, hindi pwede. Kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Tumalikod siya at naglakad palayo. Natigilan si Fang Yingqi at napasigaw. Grabe ka, sobrang diretso mong magsalita. Mas diretso ka pa sa golf club. Paglipas ng ilang sandali, nakauwi na siya bahay. Sinalubong siya ni Yu Shishi, ang kanyang sekretarya, na may hawak na mga dokumento. Mr. Yang, ito po ang mga dokumento ng transfer ng shares. Pakisilip na lang. Simpleng tumanggo si Yang Chen. Sige, habang hawak ang dalawang card, napaisip siya. Mukhang special membership card to. Ibig sabihin, libre na akong mag-golf sa Jinhai at Jinying. Bukas, si Cheng Junjun ang magre-report tungkol sa kumpanya. Makikita ko na rin ang business data ng mga golf course na to. Lumapit siya kay Yu Shishi at iniutos. Ikaw na ang bahala sa transfer process. Kailangan ko pang mag-drive para may kita ako. Napangiti si Yu Shishi, pero pinigilan ang sarili. Opo, sir. Habang palabas si Yang Chen, napaisip si Yu Shishi. Ang boss talaga, ang daming negosyo pero nagdi-drive pa rin. Siguro, passion na niya to. Hindi na pera ang habol niya. Sa labas ng isang residential area, naghahanap ng pasahero si Yang Chen nang may sumakay na isang magandang babae. Hi, maganda. Pwede ba tayong dumaan ayon sa mapa? Tanong ni Yang Chen. Sumagot ang babae na may matamis na tinig. Sige, pero pag-upo pa lang nito, nagsimula na agad itong umungol. Aray, ang sakit ng ngipin ko, parang mamamatay ako. Kuya driver, may tubig ka ba dyan? Kalma namang sagot ni Yang Chen. Mayroon sa likod, kunin mo lang. Pagtingin niya sa address, medyo napakunot noo si Yang Chen. Banyan 3, funeral home ba to? Diretsong sagot ng babae. Oo, funeral home talaga. Nagulat si Yang Chen. Hala, totoo ba to? Ang ganda mo pa naman. May pag-asa pa yang ngipin mo, kilala ko ang best na dental specialist. Hindi mo agad kailangan sumuko. Biglang natawa ang babae. Ay hindi para sa akin yan. Yung friend ko, na aksidente. Pupunta lang ako para makiramay. Ganun ba? Sagot ni Yang Chen na nakahinga ng maluwag. Akala ko kung ano na, pasensya na. Sagot ng babae. Hindi ko kasi nilagay ang funeral home bilang destination. Baka walang gustong mag-pick up. Mamaya, sabay na tayo pabalik. Tsaka mo ko ipakilala sa dentist mo ha. Sige, walang problema, sagot ni Yang Chen. Sobrang dilim dito at medyo nakakatakot din. Pagdating nila sa funeral home, sinabi ni Yang Chen dito na maghihintay na lang siya dito. Agad naman nagpasalamat sa kanya ang babae. Makalipas ang 5 minuto, bumalik na ang babae. Ang bilis mo naman, hindi ka ba magpapalam sa kanya ng maayos? Tanong ni Yang Chen. Casual acquaintance lang siya sa golf course, malungkot na tugon ng babae. Ganun pala, fair na. Sa biyahe pabalik, tinanong siya ng babae. Kuya, anong pangalan mo? Ako nga pala si Zhang Yaksan, pwede mo rin ba ibigay sakin ang pangalan ng doktor sa WeChat? Ako si Yang Chen, ay zezend ko na sayo ngayon. Pagka-send ni Yang Chen ng mensahe, biglang nag-alala si Zhang Yaksan. Yang Chen, seryoso ka ba? Kahit medyo madali akong kumita ng pera, hindi pa rin ako financially free. Isang punta lang sa Longmei Hospital, baka malugi na ako. Ngunit kalmado lang nasagot ni Yang Chen. Kamag-anak ko ang doktor doon. Ako ang bahala, pwede kang dumiretso sa kanya bukas. Dahil sa narinig, tuwang-tuwa si Zhang Yaksan at agad na nagpasalamat. Thank you, Yang Chen. Ang bait mo, mag-add na tayo sa isa't isa ha. Next time, iimbitahan kita maglaro ng golf sa workplace ko, sa Jinying Golf Club. Ngumiti si Yang Chen at pumayag. Sure, i-add mo ako. Sa isip niya, empleyado pala siya sa Jinying Golf Club. Mukhang mabait siya, i-add ko na rin. Malay mo, magkita pa kami ulit doon.
Kinabukasan, sa parking lot ng Jinying Golf Course, dumating na si Yang Chen. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, tinawag na siya ni Fang Yingqi. "Hello, alam kong hindi ka ganun kasama para hindi bumalik," bati ni Fang na may ngiti. Pero diretsyong sagot ni Yang Chen. "Miss Fang, mukhang nagkamali ka ng intindi. Nandito ako para makipaglaro sa ibang kaibigan." Nagulat si Fang Yingqi at agad siyang nagtanong. "Ha? Akala ko ba tutulungan mo ko?" Umiling si Yang Chen at mahinahong sumagot. "Ayoko talagang magpanggap na boyfriend ng kahit sino. Hindi masaya." Ngunit sa halip na mabaigo, ngumiti pa si Fang Yingqi at pabirong tanong. Kung tunay na boyfriend na lang, gusto mo ba?" Agad namang nilinaw ni Yang Chen. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ayoko nang magpanggap, pero ayoko rin ng totoo." Sabay talikod niya habang sinasabi, "Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Ayokong ipagpaliban pa." Sa eksaktong sandaling iyon, may humantong sasakyan sa tabi nila. Bumaba ang isang binatang may dalang malaking bouquet ng bulaklak, si Zhou Zhengyang, ang blind date ni Fang Yingqi. "Kiki, andito ka na pala. Sorry kung nahuli ako, pero hindi ko sinasadya. Pumili pa kasi ako ng regalo para sa'yo," sabi nito nang may ngiting tagumpay. Dahil malinaw na hindi papayag si Yang Chen na magpanggap, napilitan si Fang Yingqi na pigilan siya. Bigla na lang niyang niyakap si Yang Chen ng mahigpit. Gulat na gulat si Yang Chen at napatigil. "Ano tong ginagawa mo?" tanong niya, hindi makapaniwala sa biglaan nitong kilos. Kahit nagpupumiglas si Yang Chen, lalong humigpit ang yakap ni Fang Yingqi sa kanya. "Kahit ayaw mo, gusto na kita. Hindi kita bibitawan." Ngunit sinasabihan pa rin ito ni Yang Chen na bitawan na siya nito. Sa kabilang banda, nagngingit-ngit sa galit ang binatang may dalang bouquet. Nanlambot ang tuhod at kamay niya sa nakita. Habang tila mauuwi na sa selosang komprontasyon ang lahat, pinagpawisan ng malamig si Yang Chen. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpaliwanag. "Kapatid, huwag kang magkamali ng akala. 2 beses ko palang siya nakikita. Pinag-usapan lang namin na subukan ang Sichuan Tibet Line, pero plano lang yun, hindi pa natutuloy. Wala kaming anumang relasyon, promise. Patahimikin mo ako, inosente ako rito." Matapos ang mahabang paliwanag, sa wakas ay napakawalan na rin siya ng babae. "May iba pa akong lakad. Ayokong ma-involve sa drama ninyo." Column, ani ni Yang Chen. Tula lang naiwan ni Fang Yingqi. Grabe naman siya. Isang pakiusap lang na magpanggap na boyfriend, parang ikamamatay na niya. Habang papalayo si Yang Chen, lumapit naman si Zhou Zhengyang at sinabing, "Fang Yingqi, ayaw ka naman pala niya. Bakit mo pa hinahabol?" Pumikit si Fang Yingqi at malamig na sagot, "Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Wala namang mag-aakala na pipi ka." Napahiya si Zhou Zhengyang, kaya nap-icon. "Aba, kahit ayaw niya sa'yo, may pag-asa pa ko. Yung taong yun, nang ahas pang agawin ka sakin, papatulan ko yan." Ilang sandali lang, pumunta na si Yang Chen sa club lobby, handang-handa na siya. Masayang binati siya ni Chen Junjun, "Mr. Yang, magandang umaga." "Fair na," ani ni Yang Chen. Bago pa sila makaalis, dumating naman ang babae na sakay niya kagabi, si Zhang Yaxan. Masaya itong kumaway kay Yang Chen at nagtanong, "Yang Chen, andito ka rin ba para maglaro ng golf?" Masayang nagsalita si Yang Chen, "Pagkakataon nga naman, dito ka nagtatrabaho di ba?" Masaya ring sumagot ang babae. "Oo, siya ba girlfriend mo? Ang ganda naman niya." Lumapit siya at nagpakilala, "Hello, ako si Zhang Yaxan. Isa akong kadi dito. Na-meet ko si Brother Chen kagabi, sinakay niya ako pauwi." Ngumiti si Chen Junjun at nagtanong, "Meron ka bang ibang order ngayon?" Sumagot si Zhang Yaxan, "Wala pa." Dahil sa narinig, masayang nag-suggest si Chen Junjun, "Paano kaya kung ikaw na lang ang mag-assist sa amin? Okay lang ba yun sa'yo?" "Oo naman," sagot ni Zhang Yaxan. "Mag-register lang kayo sa front desk, ako na bahala." Pagkatapos nila mag-register, agad na silang pumunta sa golf course.
May kanya-kanyang hawak na silang golf club nang sabihin ni Chen Junjun kay Zhang Yuxin, samahan mo siyang Chen sandali at turuan mo rin siya. Agad namang pumayag si Zhang Yuxin. Sige. At agad niyang tinuruan si Yang Chen, una, hawakan mo ang club ng ganito. Relax ang balikat. Samantala, sa di kalayuan, patuloy na sinusundan ni Zhou Zhengyang si Fang Yingqi. Patuloy din niya itong kinukulit, Kiki, matalino ako. Kung mag-aaral ako ng mabuti, may pag-asa akong maging profesional na manlalaro. Pagkatapos ay niyaya niya si Fang Yingqi, maglaro tayo ng golf. Ngunit mataray na sumagot si Fang Yingqi, hindi ako marunong maglaro. Naguluhan si Zhou Zhengyang. Ha, okay naman ako Bakit ayaw mo akong bigyan ng kahit kaunting pagkakataon? Itinaas ni Fang Yingqi ang isa niyang daliri at naiinis na sinabi dito. Wala akong interes sa'yo, wala ring saysay ang pag-asa mo. Tigilan mo na ako kung ayaw mong mapahiya. Pagkatapos noon, agad siyang lumapit kay Yang Chen. Agad siyang napangiti at tinawag ito. Hoy, ang saya niyo Pwede ba akong sumali? Napakunot noo si Yang Chen. Bakit ka nandito? Akala ko may blind date ka. Sinabi dito ni Fang Yingqi. Wala na yun. Tinapos ko na. Kaibigan mo na lang ako ngayon, at gusto ko lang makilaro. Okay lang ba yun? Tumingin si Yang Chen kay Zhou Zhengyang at nakita niyang hindi naman okay ang sitwasyon, kaya agad na lang niya itong tinanong, sigurado ka ba? Nilinaw mo na ba sa kanya ng maayos? Agad na sumagot si Fang Yingqi ng, oo, ginawa ko na. Pagkatapos ay humarap siya sa dalawang babaeng kasama ni Yang Chen at nagtanong, pwede bang sumama ako? Masayang sumagot si Chen Junjun, sige, sumama ka na. Mas masaya kung marami tayo. Sumang-ayon din si Zhang Yuxin, tama, wala naman sa atin ang eksperto. Nandito lang tayo para magsaya. Dahil doon, napaisip si Yang Chen, tama rin yun. Magiging mga amateur na lang tayong lahat. At pumayag na rin siya. Habang nag-aaral mag-golf si Yang Chen, sinabi ni Zhang Yuxin, baguhin mo ang poster mo. Mali ang tayo mo. Kailangan mong i-swing ang club ng paalang. Dagdag pa ni Chen Junjun, dali, malapit na. Ani naman ni Fang Yingqi habang ginagabayan si Yang Chen, medyo malayo yung huli, lagyan mo pa ng lakas. Nakita iyon ni Zhou Zhengyang kaya't hindi niya napigilan ang inis. Ang batang yun, ang lakas ng loob. Nang mga oras ding iyon, dumating ang manager at agad na tinanong si Zhou Zhengyang, Young Master Zhou, mag-isa ka lang ba ngayon? Bakit hindi ka naglalaro? Siya si Chen Shan, ang manager ng golf course. Agad na nagtanong si Zhou Zhengyang dito. Manager Shen, sino ba yung lalaki na yan? Pasilip naman kung magkano na nagastos niya dito. Agad na humingi ng paumanhin si Manager Chen Shan kay Young Master Zhou. Pasensya na po, Young Master Zhou, pero ayon sa patakaran ng club, hindi namin pwedeng ibahagi ang impormasyon ng ibang customer. Pero hindi basta susuko si Zhou Zhengyang. Tama ka, pero sa totoo lang, balak ko pa sanang mag-top up ng account ko. Ngayon, nagbago na isip ko. Ay cancel mo na lang ang membership card ko. Pwede ba? Napatingin si Manager Chen at biglang napatigil, halatang kinabahan. Sa totoo lang, kung hindi mo naman ito ipagsasabi sa iba, wala naman sigurong magiging problema, di ba? Ngumiti ng malapad si Zhou Zhengyang. Siyempre, gusto ko lang naman malaman kung sino yung lalaking yun. Pagkatapos nito, magdadagdag ako ng 200,000 sa account ko. Dahil sa narinig, dali-daling inilabas ni Manager Chen Shan ang cellphone niya. Sige, tatawagan ko na ang customer service. Pagka-dial niya, hello, Xiao Liu, pwede mo bang i-check agad ngayon to? Makalipas ang ilang saglit, nakuha na niya ang impormasyon, kaya agad niyang sinabi. Ganun ba? Sige, nakuha ko na. Sabay baba ng tawag at bulong kay Zhou Zhengyang. Young Master Zhou, isang beses lang siya nagbayad dito sa club, at cash pa. Hindi siya nag-top up ng card. Ngayon, yung babaeng naka-white sportswear ang gumamit ng card niya para rentahan yung field. Pagkarinig nito, napangisi si Zhou Zhengyang. Aba, nakuha ko na.
Sa isip niya, isa lang pala siyang hampas lupang mahirap. Walang karapatang makisawsaw sa mundo naming mga mayayaman. Sabay hila ng kanyang card at sabi kay Manager Chen. Top up muna ng 200,000. Tuwang-tuwang sumagot ang manager. Oo naman. Salamat po, Young Master Zhu. Sabay turo ni Zhou Zhengyang sa direksyon ni Yang Chen. Ngayon, gusto kong gamitin ang platinum privileges ng card ko, at kuhanin ang field na ginagamit nila.